Ang San Miguel Corporation, SMC, ay pumirma ng isang Memorandum of Agreement, MOA, kasama ang pamahalaang lungsod ng Quezon upang linisin at may rehab ang mga pangunahing daanan ng tubig, na pinalawak ang flagship nito na Better Rivers PH Initiative upang harapin ang pagbaha sa lungsod sa Metro Manila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Conglomerate San Miguel Corporation, SMC, at ang pamahalaang lungsod ng Quezon ay nakipagsosyo upang linisin at may rehab ang mga pangunahing ilog sa populasyon ng lungsod upang makatulong na mabawasan ang pagbaha sa kapital na rehiyon. Sa ilalim ng kanilang Memorandum of Agreement, ang SMC ay magpapalalim at magpalawak mga pangunahing seksyon ng San Juan River at palawakin ang paglilinis nito ng Tulyahan River sa La Mesa Dam. Nagbabalak din na linisin ang iba pang mga tributaries na kinilala ng gobyerno ng lungsod at alisin ang silt at basura, pagbutihin ang kapasidad ng pagdadala ng tubig at pagbutihin ang pag-agos sa Manila Bay, sinabi ng SMC. Sa loob ng 5 taon, ang SMC ay naglilinis ng mga ilog dahil nais naming makatulong na malutas ang problema sa pagbaha, sinabi ng SMC Chair at CEO na siyang sa isang pahayag. Matatandaan, ang Pangulo ng San Miguel Corporation at CEO na si Ramon Ang, ay nag-alok na magtayo ng waste-to-energy facility sa Metro Manila nang walang gastos sa gobyerno upang makatulong na malutas ang problema sa pagbaha sa lungsod sa pamamagitan ng pamamahala ng basura ng mga sistema ng kanal. Ang mga lokal na pamahalaan, LGU, at pambansang pamahalaan ay maaaring makipagtulungan sa mga proyektong ito, tulad ng isang kamakailang inisyatibo ng waste-to-energy sa Maynila, upang mapagbuti ang sistema ng pagtatapon, makabuo ng power, lumikha ng mga trabaho, at itaguyod ang environmental sustainability. Samantala, ang Ayala na pinangunahan ng Asan Corporation ay naghahanap na gumastos ng halos 34.5 billion pesos, upang mabuo ang iminungkahing large-scale onshore wind power facility sa Tayabas, Quezon. Sa isang kamakailang pag-file sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, sinabi ng ACEN subsidiary na Gigawind 4 Incorporated na ang Banahaw Wind Power Project ay may kabuoang kapasidad na bumubuo ng hanggang sa 247 megawatts, MW. Sa isang lugar ng proyekto na 4,536 na ektarya, ang pasilidad ng hangin ay binubuo ng 38 wind turbine generators na may pamantayang rated na power na 6.5 megawatts bawat isa. Ang pagsasama ng iminungkahing 247 megawatts wind farm sa mas malawak na tanawin ng enerhiya ay lumilikha ng isang matatag at balanseng na babago na energy mix, na tinutugunan ang pagtaas ng demand ng Pilipinas para sa malinis at napapanatiling energy, sabi nito. Batay sa indicative timeline ng kumpanya, ang pre-development phase ng proyekto ng hangin ay tatagal ng 3 taon upang makumplito. Kasama sa mga paunang aktibidad ang pagskopong at pagpaplano ng site, pag-secure ng pambansang permit at lisensya, at ang pagsasagawan ng pagsukat at pagtatasa ng mapagkukunan ng hangin. Samantala, the first phase of the development and construction stage ay kasangkot sa paghahanda ng mga kalsada sa pag-access, platform at pundasyon. Ang konstruksyon ay maaaring tumagal ng halos 2 taon at posibleng 5 taon bago ito ganap na mapapatakbo, dagdag ng kumpanya. Nilalayo ng unit ng ACEN na magtap ng maraming mga konsultant upang isulong ang proyekto mula sa yugto ng pag-unlad hanggang sa konstruksyon at sa huli sa yugto ng pagpapatakbo.
Ang Banahaw Wind Power Project ay hindi lamang isang makabuluhang pagsisikap sa pagsulong ng renewable energy, ngunit may hawak din itong malaking potensyal na matugunan ang mga pangangailangan sa rehiyon at magdulot ng mga positibong pagbabago sa socio-economics. Para sa iminungkahing proyekto na ito, inanyayahan ng DENR's Environmental Management Bureau ang lahat ng interesado at nababahala na mga partido na dumalo sa isang pampublikong aktibidad sa Skopong ngayon sa Casa Comunidad de Tayabas sa Quezon. Ang pampublikong Skopong ay isang maagang yugto sa proseso ng pagtatasa ng epekto sa kapaligiran kung saan ang proponent ay nagtatanghal ng isang pangkalahatang ideya ng proyekto at iba pang nauugnay na impormasyon upang maibigay ang saklaw ng trabaho at mga termino ng sanggunian. ASEN, ang nakalista na platform ng enerhiya ng Ayala Group, na kasalukuyang malapit sa 1,000 megawatts ng portfolyo ng hangin sa Pilipinas, na sumasaklaw sa mga proyekto sa pagpapatakbo at under construction. Matatandaan, ang Department of Energy, DOE, at ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, ay lumagda sa isang kasundo upang bigyan ang mga producer ng renewable energy ng access sa mga offshore na lugar na maaaring tuklasin para sa wind power production. Sabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla, ang MOA, Memorandum of Agreement, na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagsasakatuparan ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ihatid ang first kilowatt-hours from offshore wind projects by 2028. Ang Buha Wind Energy Philippines, BEP, ay ginawaran ng Green Lane Certification ng Board of Investments, BOI, para sa 3 offshore wind power projects nito na may pinagsamang target capacity na 4,000 gigawatts.